Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence na ko po para yatang may susugod sa Korte Suprema. Para yatang merong hindi tanggap na binasura, finality na binasura ng Korte Suprema ang impeachment case ni BP Sara. At ito ay unconstitutional. Parang hindi tanggap ng kanyang puso. Parang aapila kami, mag-EMR ulit kami, susugod kami sa Korte Suprema. Hello. Hindi nyo kayang respetuhin ang Korte Suprema? Nako, si Martin Romualdez, for the first time in history, nagsalita tungkol sa impeachment case ni BP Sara. Martin, gigil na gigil ka talaga kay BP Sara. Kahit alam mo na finality na yun, final na, hindi na pwedeng mag-MR, mag-EMR pa rin siya. Kasi Martin Romualdez siya. O, eto kabibig ha. Eto yung, ay naku Martin, ewan ko sa iyo. Yung pangarap mo na maging presidente, wala na talaga yan. Oy, ito kabibig oh. Ito yung, ito ha. Oh. Yes, sir. Sir, your reaction to the Supreme Court ruling? Well, we are in the process of reading the decision of the court, and of course, we shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we'll also be preparing a motion for reconsideration. They're preparing for motion for reconsideration. Doong finality na yung mag-MR pa rin kayo. Anong nangyari? Anong nangyari, Martin? An MR? Yes, within 15 days of our official receipt. But it's a unanimous decision, sir, Mr. Speaker. Well, we hope that there could be probably some Unanimous refinements na yun? on the decision. There's an interesting post by Justice Escuna. I mean, retired Justice Escuna. I haven't read it. We might want to look into it because it's very interesting. You're saying that they're rewriting the rules. Well, yes, I think they're modifying the Gutierrez and the Francisco that's rulings, which we actually were adhering to the process. But nonetheless, we'll reserve that for the end. Mas lalong If I may, nahalas. one last, still on the same topic, are you looking at the possibility, or they said any new complaint will be filed February 6th next year? Are you looking at the possibility of another complaint? That's still too far ahead. We'll cross that bridge when we get there. Napaghalataan tuloy sila na sila talaga ang utak sa impeachment ng BP Sara kasi hindi natanggap eh. Kasi pag politiko ka, tapos nag-submit kayo ng impeachment, pumirma kayo sa impeachment, at sabi ng Korte Suprema unconstitutional, you have to follow the Supreme Court. Para yatang mas malakas pa kayo, matalino pa kayo, matapang pa kayo sa Korte Suprema. Kayo na lang ang batas, di ba? O eto ang komento ng ating mga netizen, mga kabibigan. Stuff the Supreme Court decision in your stupid, greedy pipe, smoke it, you greedy, corrupt, magnanakaw, plunderer, kawatan, doro-doro mo. From Lorraine Badi. Baga kay naong ni Speaker, oy kabalon mamutabang mo atubang sa kamera. Final and executory na ang Supreme Court declaration that the articles of impeachment from House of Representatives is unconstitutional from AP Paco, Santa Lucia. Lubog na sa baha pero impeachment pa rin ang tinatanong ng media. Bakit din nyo tanongin naman kung nasaan ang flood control project? Tama mga kamibi. The Supreme Court Justice Reed understood and interpreted the articles of impeachment very carefully and voted unanimously that the impeachment is unconstitutional. So how do you expect the Supreme Court judges to turn the decision around? It will be unconstitutional if they turn the decision around. Sir, file for consideration but also open up your confi funds, and as well the President and all the agencies having confi funds from is Reniel Palma Into. Tingnan niyo kabibig. Ito yung mga komento ng mga tao na shock sila, bakit ganito? Ganito yung mga politikong inihalal natin na ang Korte Suprema ang nagsabi na finality, hindi na pwedeng mag-MR, tapos sila, pinupush pa rin nilang mag-MR. Ano ba naman yan? So mga kabibig ha, ito pa kabibig sabi ni lihis sabi ito ang Korte si Dilima, Suprema sige. lihis ang Korte Suprema Wala. sa letra at diwang nasa saligang batas Alago Talaga, day. Ano man nangyari? ukol sa pantay at magkahiwalay na kapangyarihan ng hudikatura at lehislatura. As the latest SC ruling closes
several doctrinal loopholes in his original decision, the court also took the opportunity presented by the motion for reconsideration to restructure, refurbish, and refine Wow. novel doctrinal pronouncements via an addendum to the original ponentia. As such, this second decision appears to me as not merely a denial of the MR or an affirmation of the original decision. Mhm. It reads like an altogether new decision, but with the same result. Mhm. By redefining what constitutes the initiation of impeachment and by converting legislative inaction Mhm. into a constitutionally operative act, the court has crossed from interpretation Uy, grabe. into legislation. Wow. It is judicial legislation, well-intentioned perhaps, but constitutionally infirm, because it straitjackets a co-equal branch through judicial overreach. Hala ka. The Supreme Court has not merely reviewed the House's compliance Wow. with clear constitutional commands. Wow. It has rewritten the operating manual for impeachment Kailangan initiation. Supreme Court. It has supplied new rules, new timelines, Kailangan lang, and new consequences that are nowhere found in the text. The effect is to discipline the procedure that the Constitution left for Congress to decide. Hala ka. This sets a very dangerous precedent that Hello? weakens Dangerous separation of powers by transforming impeachment from a political safeguard into a judicially managed process, Hello? contrary to the design and spirit. Aladay, attorney pa naman ka, tapos ikaw nag-question ka sa Supreme Court. Naku, ayaw nyo kasi na hindi pinagbibigyan ang gusto nyo. Kaya kahit desisyon ng mataas na hukuman, minamali nyo. O yan. Hindi man papahiya ka tuloy. Ito pa ha. Joel Chua din. Joel Chua, hindi sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Bagamat hindi ako sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, susundin pa rin ito dahil bilang isang abogado, ako isang officer of the court at nanunumpang igalang at ipagtanggol ang ating sistemang nakasandig sa mananaig ng batas. Hindi kayo sang-ayon kasi napahiya kayo. Pumirma kasi kayo sa impeachment kay VP Sara na mali-mali ang proseso. Lawyer pa naman kayo. Hindi nakakahiya. Diba? Parang sinampal kayo ng katotohanan. Lawyer ka pa, abogado ka, hindi nyo alam ang proseso. Lahat ng hindi sang-ayon na natakot yan kasi may gawin silang hindi magandang hindi na tayo sa 2028. You can file a motion for reconciliation if it's acceptable. Magsama kayo kay Tito Soto. Yan ang tama. Igala ang desisyon ng Korte Suprema. Isa pa ito, sana Ma'am Cara, basta hindi ayon sa kanilang kagustuhan, ayaw nila. Pinagtatawanan kayo ng Korte Suprema. Ito ha. Ito from Marvic Leonen. Basahin natin ha. Ang tanggapan ng Vice Presidente ay hindi pang dekorasyon o palamuti lamang. Ito ay sadyang nilikha upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamumuno sa ehekutibong sangay ng pamahalaan. Kaya naman, ang pagpapalawig ng due process protection sa impeachment proceedings ay hindi lamang nagpoprotekta sa kalusuyang nanunungkulan, kundi pinangangalagaan din ang mga butangting nagtiwala sa kanya at ang kanilang karapatan na pamunuan ng isang may kakayahan at kwalipikadong commander-in-chief. Yan, hamaya naman kayo. Ang pribilehiyong maglingkod sa publiko ay higit pa sa simpleng pagmamayari ng posisyon. Ang katiyakan ng pananatili sa pwesto ay nakabatay sa tiwalang ipinagkaloob ng sambayanan na may karapatan sa isang may kakayahan at makatarungang pamahalaan na narapat ding pangalagaan. Yan ha. React pa kayo na ang Vice Presidente ay hindi pang dekorasyon? Kasi yung iba, iniisip nila nga, Vice Sara, tanggalin nyo na lang yan. The best explanation for the distinguished role of a Vice President. Iba talaga mapaliwan ng isang tao na may pinarangalan sa batas. Coming from a Pinoy appointee, so it's fair and credible. Tito Sen, Akbayan people must read this and learn. 32 million na niwala at nagtiwala sa Vice Presidente, kaya gano'n na lamang papahalaga ng hukuman natin. Tama si VP, maraming boto as Vice President ng bansa natin. Diba? Nakakaya naman kung ipa-impeach natin, tapos, ang taas ng boto. Ano pa? Itong si Ridon. Masakit, Ridon? Nabanggit ng amin pong speaker
Faustino Boji V. III, kinagalang po namin ang desisyon ng Korte Suprema sa usapin po na ito. Pero nililinaw din po namin na pagdating po na February 6, handa po ang Kongreso na tanggapin at dinggin ang lahat po ng mga bagong mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Gabag Napaka-unfair nila, no? Pag si Bongbong Marcos, may mga impeachment, parang wala silang comment, walang pa-press con. Pag VP Sara, pa-press con sila, handa silang tanggapin. Diba? Napaka-unfair ng mga taong ito. Palerki ito, mga kabibig. So, yun lang, kabibig, ang ating Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction dito? Mas na importante ang Korte Suprema na iniwala na hindi unconstitutional ang impeachment ni VP Sara. At si VP Sara ay hindi lang palamuti. Siya ay Vice President at binoto ng sambayanang Pilipino at nirerespeto yon ng Korte Suprema. O di ba? Ang saya-saya. Congratulations again VP Sara. Martin Romualdez, pasensya na. Huwag na kayong susugod sa Korte Suprema. Huwag na kayong magpa-MR. Ano ba naman niya? Nag-isip pa rin ng MR. Sino ba ang nag-advise? Tito Soto nga. Nasaktan, nalungkot. This is a sad day. Grabe. Tito Soto. Ay nako, yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.